Good morning mga bossing. At yun po, dumating na po yung iniintay naming upper board ng mga TIG welding. So nagdatingan na po yung mga iniintay nating mga parts. So napakadami po niyan, pati mga consumables mga bossing. Dumating po ngayong araw na to. At dahil po dumating na yung iniintay natin, ikakabit na po natin sa dalawang TIG yung pong upper board. At yan po ay binabaklas na po natin yung upper board para mapalitan na po ng bago. At dahil yan mga bossing, kung napanood nyo po yung luma po naming video dyan po sa ginagawa naming TIG welding, yan po ay sabog na po yung upper board. Mga bossing, yan po ay hindi po kami basta-basta nagpapalit niyan. Kaya lang po dahil sa halos 80% na po yung sira po dun sa luma niyang upper board, may tendency po itong mag-back job mga bossing. At ang mamumroblema po dyan, maantala po yung pong ginagawang project po ng ating pong kliyente. At tayo rin po ay mahihirapan po sapagkat di-deliver pa po natin at kukunin po natin uli kapag ito po ay bumakjab. Dahil kami po ay nagbibigay po ng warranty sa amin pong mga ginagawa mga bossing, kaya sigurado po kayo na yung inyo pong pinagawa ay meron pong warranty para meron po kayong hahabulin mga bossing kung sakali po ito ay mamroblema uli. Kaya kami naman po ay hindi po basta-basta po nagpapalit kung hindi po kailangan mga boss. Subalit ito po ay kung napansin nyo po yung board niya ay sabog na sabog po yan mga bossing. At kita nyo po na yan po ay nakakabit na po yung bagong upper board niya. At kinukunek na po natin lahat po ng mga wirings. Sinisigurado po natin na wala pong magkakabaliktad. Sapagkat once na nagkamali po tayo, ay malulugi po tayo dyan mga bossing. Dahil medyo may kamahalan din po yun pong upper board na yan mga bossing. Dahil kung napansin nyo po, ito po ay napakaraming transistor. At yan po ay may connection po at connected po sa ating mga output. So tinetesting po natin na talagang maayos po yung pagkakakabit po dyan sa upper board. At talagang masusi po nating tinitingnan yung mga wirings upang yan po ay walang problema. Yun mga bossing, at sinusure po ng technician natin kung baka may pagkakaiba po sa bagong dumating na board, kaya po sinisiyasat niyang mabuti yun pong mga pagkakaiba o yung mga sakit po mga bossing. Yan po ay talagang ini-inspeksyon nating mabuti para kung sa ganun hindi po tayo magkamali. Yan po ang mga dami po ng transistor, tinitingnan niyang mabuti kung parehas na parehas po ito mga bossing. At kung ito naman po ay parehas, hindi po tayo mamumroblema at hindi po tayo malulugi sa bagay na ito mga bossing. Kaya abangan nyo po at yan po ay ipapower on na natin at ite-testing na natin mga bossing. Kaya check natin mabuti kung yan po ay meron pong mga heatsink compound mga bossing o yung parang kulay puti na nakikita nyo sa mga pyesa. Ang tawag po dyan bossing ay mga heatsink compound o yung parang Colgate mga bossing na nakalagay po dun po sa likod ng mga pyesa. Yan po ay napaka-importante at dapat po ay naglalagay po niyan. Kung hindi po tayo maglalagay niyan, sigurado po na masisira din po kagad yung pong upper board o yung mga MOSFET po. Dun po sa upper board yung mga transistor na nakalagay doon sa unit. Kaya dapat po ay talagang masusi po at maingat po ang ating pagkakakabit.
Gasin mo. Ang gasin mo. Langaw yan. Yan sa mga Piniiyak niya. 4, 5, 6, 7, Apa? Mag-match na? 7. Oh, 4 years na pala. Ano kaya pala umuwi ka, no? 4 years kayo ni Maricar. Yung ganito na. Minsan libo daw kapag... Wala akong ganyan. Wala akong ganyan. Hindi ka binigyan ng tito daw? Di ba umuwi kami nun, umaga? Parang minsan di ba? Isang libo na exit kapag nandito pa. Ako na lang. Hindi na siya binigyan. Eh, lahat mo yun dyan. Alam, maaga kami nun eh. Swerte daw eh. Puto na lang lagi mo nilaman. Ano? Ha? Boyfriend yun. Ay, ba't nagla-live sa'yo? Ha? Normal. Testing nyo yung ano. Oh wait, pwede mo yung ano. Punch. Yung kasi school eh. Tsaka flat. Bilis mo naman lakad. Pantulog na yan eh. Tak mo naman niya. Ayan. Diyan lang sa ibabaw yung bangke. Sa loob. Tama. Wala doon. Sinabas na mo eh.
yan mga bossing ay kinakabitan na po natin ng TIG accessories. At check na natin kung tagumpay ang ating pong pagkakabit ng bagong board. At kitang-kita nyo naman po na bagong-bago po yung upper board ng ating TIG welding. So ayan po, kinakabitan na natin ng TIG torch and ground para makita na po natin kung success ang ating pong ginagawang troubleshooting po dito po sa ating TIG welding. Sapagkat ito po ay kailangan na po ng kliyente po natin. Diyan po sa dao ng Marilao. Yun, kita nyo po, may high prick na po, may output na. So yan po ay yun, kitang-kita nyo po, napakaganda pong huminang ng ating pong unit mga bossing. Yun, napakalakas po ng ampere mga bossing, mula sa mahina hanggang sa malakas. So ibig sabihin po mga bossing, yan pong per board at ang ating mga ginawa pong pag-check sa mga koneksyon ay 100% po natagumpay mga bossing. Kaya yan po ay sigurado po na atin na pong i-deliver yan bukas mga bossing para magamit na po ng ating kliyente. Yan po ay TIG 200 amperes. Any brand po mga bossing ay nagkikerry po kami ng kahit ano po brand ng TIG welding machine mga bossing. Kung kayo po ay may problema sa inyong mga unit, huwag po kayong atubiling hindi pumunta sa amin pong store at shop dito po sa Remarville Homes Subdivision, Chaong, Giginto, Bulacan. At kayo po ay amin pong pagsisilbihan. At inuulit po natin, ito po ay pre-check-up mga bossing. Wala po kayong babayaran kapag nagpa-check po kayo ng inyong mga unit. Dahil yan po ay protocol natin na wala po kayong babayaran. O ngayon po at puproceed nyo naman po at may sira ang mga unit nyo, doon pa lamang po kayo ang magdi-decide kung ipapagawa nyo po yung inyo pong mga unit. At yan po mga bossing, ay nakikita nyo po ay MiG 250 na galing pa po ng Calamba, Laguna yan mga bossing. Kakukuha lang po namin yan. At kung napansin nyo po ay talagang first na ginagawa po natin dyan ay nililinis po natin lahat po ng mga kasingit-singitan po ng mga unit. Dahil ang iba po nating mga kliyente, yan po ay tinambak na nila ng napakatagal na panahon. At kung mapapansin nyo po ay medyo kitang-kita po yung mga alikabok na kumapal po sa loob ng mga unit, na yan po ay talaga dapat natin pong linisin bago po natin i-power on mga bossing. At baka mamaya ito po ang isang sanhi pa na madagdagan ng kanyang mga sira. Kaya first po, yan po ay nililinis po natin gamit po ang air compressor. Lahat po ng sirkito, lahat ng circuit, yan po ay nililinis natin. At bago natin i-check yung pong mga parts, kung alin po yung may mga damage dito. At ito po ay sinabi po ng ating pong kliyente na ito pong unit na ito ay wala pong power mga bossing. At yan po, kung nakikita nyo po ay Arcsmith, yung brand niya mga bossing. Yan po ay hindi po sa aming brand yan, pero kami po ay gumagawa, sabi ko nga po, ng kahit anong brand. Lalo na po kapag po kami ay may pyesa at available, sure po, pag nagkasundo po tayo doon sa nasirang pyesa, ay sigurado pong magagawa ang inyong mga unit mga boss. So yan po ay malinis na. So kailangan na po nating umpisahan at i-check po ang kanyang mga circuit sa unit mga bossing. At nakikita nyo po na kahit po may mga halos nangapal yung pong alikabok doon po sa circuit mga bossing, yan po ay lilinisin pa natin mga bossing. Ang gagawin po natin ngayon ay step by step mga bossing, at kailangan po nating i-check yung pong kanya pong mga sirkito, at para makita po natin kung ano ang pinagmulan kung bakit ayaw mag-power ng MiG na ito mga bossing.
So abangan nyo po at gagawin po natin ng step by step yan mga bossing, i-check ang kanyang mga circuit. So yan po, at patuloy pa rin pong binubugahan po ng air compressor yung pong kasingit-singitan mga bossing. Dito po sa amin kasi mga bossing, hindi lang po yung labas ang amin pong nililinis. Kaya kung nakikita nyo po, napakahalagang bagay po niyan dun po sa mga unit nyo, yung pong paglilinis ng mga circuit mga bossing. At yan po, at chinecheck na natin kung ano po yung mga naging problema nito, sapagkat sa tingin nyo po ay ito pong unit na ito medyo may kalumaan pero kung ito naman po ay mabubuo pa ay napakalaki po ang mamimenos kaysa bumili po ng bago mga bossing. Yan po ay mag-umpisa na po tayo mag-check at dito po tayo magsisimula kung saan po nagka-problema yung unit. Focus lang po tayo dito po sa power supply mga bossing. At kung napapansin nyo po ay gamit po ang ating pong digital tester, iisa-isahin na po natin yan mga bossing. At abangan nyo po ang ating pong gagawing pag-check dito po sa MiG 250 Arcsmith na brand mga bossing. Welding, MIG welding.
Ako pa nagkabayot sa'yo. At yan mga bossing, ay tinry muna nating pinalitan ang kanyang board. Yan po ay connected po sa power supply mga bossing. Yan pong nakita nyo pong kinakabit na yan. At yan po ay pinalitan natin ng ibang board dahil yan po yung ating pong suspetsa na may problema. Dahil kapag tinuntun po natin yung kanyang wirings, ay papunta po sa kanyang control board. Ibig sabihin po, hindi po mag-o-on ng power niya kung hindi po dadaan dyan po sa board na pinalitan natin na yan. Kaya yan po mga bossing ay tingnan nyo po at atin na pong isasaksak sa AC outlet para makita po natin kung magpa-power na po ito pong unit na MiG-250 na ito mga bossing. At bago naman po tayo nagsaksak, nakita nyo naman po mga bossing, pati yung kanyang mga rectifier ay chinek po natin. At yan naman po ay mga buo. Pero subalit talagang kailangan po nating pagdaanan yun mga bossing dahil yun po ay kasama po sa connected po sa power mga boss. At yan, makikita nyo po sa display mga bossing, ayun, meron na pong display at may power na po. Yan po ay kanina po ay wala pong indicator ng power yan mga bossing. At yan po ay tinitrigger na po yung makina para makita po natin kung umaandar po ang kanyang wire feeder mga bossing. At kapag ito po ay umandar na mga bossing, ibig sabihin po ay pwede na natin pong itest ito ng actual welding. Ayan, kung nakikita nyo po, umiikot na po ang kanyang drive roll. So ibig sabihin po na may power na at nagpa-function na po. Yun pong ating pong ginagawa ngayon na MiG-250. So itetest na lamang po natin yan at i-actual natin ang welding upang makita natin naman kung magandang mag-welding pa yung unit na ito. Kung ito po ay mahina, ibig sabihin po may sira pa po ito sa kanyang output. Pero sa ngayon po dahil power lamang po yung problema na ito, ibig sabihin po mga bossing, maaari pong wala na po siyang sira kundi yung power lang. So hintayin nyo mga bossing at i-actual welding natin yung unit na ito. So nagpakuha po tayo ng mga accessories, yung kanyang migan, yung regulator at lalagyan na rin po natin ng CO2 gas yan mga bossing para sigurado pong makita natin ng actual na welding procedure po mga bossing. Ayan, at nakita nyo na po yung MIG wire po na ating pong binubuksan. Yan po yung ating pong gagamitin para po ma-welding na po natin at matest natin kung wala na pong problema yung unit na ito mga bossing. So yung nakikita nyo po yan mga bossing, yan po ay MIG wire. Yan po ay hindi tanso kung hindi po copper coated lang mga bossing. Yan po ay bakal mga bossing. Yan po, kung nakita nyo po, ilalagay po natin sa kanyang MIG wire holder mga bossing. At kailangan po nating i-test ito ng actual mga bossing. Kaya antabayanan nyo po kung ito po ay magkaka-output.
Pizza. Ito, alas doon sa kabila. Pinag-iin natin. Wala ka din eh. Sige, testing na rin namin yan eh. Hindi nagtalsikan bang eh. Hindi rin yan. Diba yan, dito yun? Sirit to. Yan. Sige, ganun sa tutok. Doon sa upload. Doon sa right. Ah, malaki ulit. At ano? Ay, tama. Gugulat pa. Siyempre, hindi ako nagugulat para kung ako. Hindi na lagyan ng soup. Hindi na. Oh, yung biscuit ko, sir. Yaw, nabot mo lang. Lumikit ah. Hindi na ako. Ah. Ang boss. Bigyan mo gas. Bagam.
yan mga bossing, napakaganda pong maghinang nito mga bossing. At kitang-kita nyo naman po ang kanyang welding output. Yun, napakaganda po ng hinang mga bossing. At yan po ay tagumpay po na ating pong nagawa na naman po ang isa pong unit po na MIG Arcsmith MIG 250 po. Kaya lahat po sa atin po na may gustong dalhin po ng mga unit na may problema, huwag po kayong mag-atubiling hindi puntahan ang MacWeld Industrial Services mga bossing. At pagsisilbihan po namin kayo sa abot po ng aming makakaya mga bossing. Dito lamang po kami sa Remarville Home Subdivision, Chaong, Giginto, Bulacan. At uulitin ko po, kahit anong brand po yan ay pwedeng nyo pong dalhin. Yan po ay wala po kayong babayaran. Pre-check up po mga bossing.